What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Sinabihan ni Tatay Digong itong si Bongit na maging patas sa darating na eleksyon at huwag nang mandaya pa o huwag mag-vote buying para lang manalo ang slate ng mga bangag. Pero wika ni Atty. Panelo na mukhang malabong mangyari na maging fair ang labanan sa darating na eleksyon, lalo na't kitang-kita na ayaw nilang mabalik ang mga Duterte o kung sino bang mga malalapit sa mga Duterte sa loob ng Malacanang at puro pamumulitika pa nga ang kanilang ginagawa. Kung kaya't sa darating na eleksyon mga kababayan, maging mapagmatsyag tayo, Dahil ngayon pa lang sa mga survey, dinadaya na nila. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pang balita na itong si BBM walang contingency plan sakaling paboran ng Korte Suprema na ideklara bilang unconstitutional ang 2025 GAA. Grabe, nagpaka-victim mindset pa ito at tinawag pang destabilizer ang ginawang pagsampa ni PRRD, Kong Ungab at Atty. Vic sa BICAM report sa Supreme Court. Hay nako, palibhasa kasi very weak, At tamad na presidente, hindi alam ang tamang impormasyon at nalalason sa mga kasama din niyang mga bangag. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Kasi during po sa pagtitipon-tipon kagabi ng PDP laban dyan sa Davao, ay may pahayag po si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos para sa nalalapit na halalan. Basahin ko lamang ito, attorney, itong sinabi po ng dating Pangulong Duterte. So this coming election, I hope that the President, kung marinig niya, ako, bigyan niya na lang tayo ng patas na laban. We will not allow na kagaya ko noon na prangka-prangka ako sa mga tao, huwag kayong pumasok sa mga takutan, pati yung sa violence. It's not good. Let us keep democracy as handed down to our parents. I-preserve natin yung legacy na ibinigay nila sa atin. Although, in the course of time, it was not really perfect. We try to maintain that kind, whether we are the ones in power or position tayo. Sana si Presidente Marcos would see to it that wala nang vote buying. Wala na talaga yun kasi yung vote buying is really out. Ano po masasabi niyo po dito sa pahayag po ni Pangulong Duterte, attorney? Wishful thinking yan, Presidente Duterte. Siguradong hindi pantay ang labanan. Mulat sa puli, hindi na pantay. Makita mo naman ang ginawa sa iyo, ang ginawa sa anak mo, ang ginawa sa mga kakampi, ginawa kay Pastor. Talagang gagawin nila ang lahat para hindi maging pantay, para manatili sila sa kapangyarihan. Yan ang talagang realidad. Kaya dapat ang taong bayan, makita yan para gumawa sila ng mga kaparaanan upang maproteksyonan nila ang kanilang mga boto. Yan ang mahalaga. Ito, alam mo, nabanggit mo yung mensahe kay Presidente Marcos. Tinitingnan ko yung program flow natin, wala Ako maglalagay. Dahil meron siyang mga pahayag. Hindi ko napansin kung nasa program flow. Meron, attorney, tungkol yan sa GAA, hindi ho ba? I-discuss natin yan later. Sige. Alam ko wala Meron. Yan ang pinaka-highlight ngayon natin. Ito lang muna, sa pahayag ni... Natin muna, dahil ito wala. Nadaanan na natin ito. Kahapon mo, isang araw. Kahapon, kami ni MJ. Kasi headline na naman ngayon tinaw. Yes. Yan. Ha? Opo. Okay. Yung sangayon sa SWS, 59% ang naniniwala at nag-aaproba sa magandang performance sa administrasyon. Tinitingnan ko, kailan ba kinuha yan? December 12 at December 18, 6 na araw. Unang tanong, sino ba ang respondents dyan? Sino ang respondents? Dapat alamin natin. Kasi kung ang respondents mo, yung mga pinagtanungan mo, doon, punta ka dyan sa Quezon City, sa lugar ng walang mga bahay, punta ka sa Tondo, mga mahihirap, punta ka sa mga lugar ng probinsya na talagang makikita mo ang kahirapan. Doon nyo ba kinuha yan? Kasi kung doon nyo kinuha, 98% bagsak ang administrasyon. Pero kung kinuha niya yan, doon sa mga exclusive villages o sa mga middle class people, pwede yan. Saka isa pa, yan ay kinuha December 12 to December 18. After December 18, katakot-takot ang dumating na issue na nagpakita na ang administrasyon ay talagang walang nagagawa sa pagtugon sa pangangailangan ng bayan, lalong nagtataasan ng presyo. Sa bigas, sa kamati, sa lahat ng bilihin, nagtaas din ang porsyento ng kriminalidad. Naging talamak ang pagbabalik ng illegal na droga. Correct. Pagkatapos, pinasok pa ng mga pagnanakaw ng mga tiwaling opisyal sa pera ng bayan.
At hindi lang yan. Yung pinakamatindi, yung GAA. O yun, nakita ngayon doon kung paano nila ninanakaw ang pera ng bayan at nilalabag ang saligang batas. Nandun din yung pag-i-impeach kay Inday Sara. At nandun yung 1.8 million na pumunta sa Luneta Grandstand at pinakita ng taong bayan na mali ang kanilang ginagawa sa pagpapatalsik nila kay Inday Sara. O yun, yun ang tunay. Yun ang tanongin nyo. Ito, attorney, i-discuss na natin itong tungkol sa pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos doon nga sa inihaing petisyon dyan sa Korte Suprema patungkol doon sa blank items ng BICAM report ng 2025 national budget. Pakinggan natin po ito, mga kababayan, ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. Sir, on budget lang po, sir. Yes. Maybe have your reaction dun sa pinay lang po na challenge before the Supreme Court ni former ES Vic Rodriguez. What do you think of this, sir? Unconstitutional daw yung GAA. Well, that I've read some of the filing, the complaint. Well, the Solzhen, of course, will be the ones who will argue for the government. And he tells me, Solzhen Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't... well, anyway, it's not for me to make the argument. We'll let the Soldier make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Nako, Ingot mo, Bungit, anong destabilization? Sinong mag-a-aproba sa dokumentong puro blanco na maaring ikurakot ng mga pulpul na politiko? Mag-isip-isip ka nga, yan ang problema sa'yo kaya nagiging weak president ka, victim mindset ka. Hindi ka marunong mag-take ng constructive criticism sa mga pinanggagawa mo. Tapos ibabato mo sa mga Duterte ang pagiging victim mindset mo. Nakala mo tamang ginagawa ng mga tuta mo. Mag-isip-isip ka nga, nasabi ka pa naman presidente ganyan ka mag-isip at wala ka pang plano. Sakaling paboran ng Korte Suprema na ideklara bilang unconstitutional yung 2025 national budget o GAA. attorney, paano yan? Anong masasabi mo doon? Alam po ninyo, naaawa ako kay Presidente Marcos Jr. Sapagkat obvious na he's grossly misinformed doon sa nature ng petisyon at sa reklamo dyan sa GAA. Mukhang tinitid siya ng mali. Kaya mali lahat ang mga diskarte niya. Like yung inakusahan niya ang Presidente Duterte na nagsisinungaling. Like yung si Executive Secretary, binabago ang naratibo, sinasabi niyang malisyoso. Fake news. Sinasabi niya, I have read 46 pages of the GAA that I signed. And I have not seen that damn blank pages. Paano po, Mr. President, sana po nakikinig kayo. Pinaglululoko kayo ng mga subordinates nyo. Hindi ho yan ang sinasabing blanco. Walang blanco sa enrolled bill na pinirmahan ninyo. Ang blanco ay doon sa committee report ng Bicameral Conference Committee. Correct. Na siyang nag-reconcile, di umano, ng hindi pagkakatama ng proposal version ng House of Representatives at ng Senado. Madalit sabi, nung ginawa po nila yung pinal, nung pinirma nila, blanco at marami ang may kopya doon. Katunayan, inamin na ng mga nakakita na may blanco. Inamin na rin nung pumalit kay Saldico, yung Teacher. personal na Teacher Stella. Napalagay ko, hindi na ito lalabas dahil sa Marikina. Natauhan ng mga taga Marikina. Inamin na nga na may blanco nga, kaya lang typographical daw. Yun ang depensa. Pero hindi na po pwedeng typographical. Sabagat blankong-blanko yung mismong mga amounts. Yung pera, kung magkano ang ilalagak mo sa isang proyekto, sa isang programa o sa isang departamento. Madalit sabi, ang akusasyon, itong Bicameral Conference Committee report ay maraming blanco. Ilan ba yun? 13 pages.
28 items ang blanco. Correct. Pinunuan bago pinapirma sa inyo. Yun ang problema, Mr. President. Kaya sasabihin mo, wala akong nakitang blanco. Kasi, ang binabasa mo, wala talagang blanco kasi yun yung enrolled bill. Pinunuan na nga, they already filled that up. Pinagloloko ka ng mga tao mo. Pinaniniwala ka. Pati yan, soldier, pinaniniwala ka. Walang problema sa constitutionality. Anong walang problema? Bakit to unconstitutional? Habang totoo na wala ng blanco sa enrolled bill, yung basis, yung batayan ng GAA ay yung confidential report na blanco at pinunuan na lang bago binigay sa inyo, Mr. President. Mm. Ibig kong sabihin, yung enrolled bill ay hindi nanggaling sa dalawang sangay ng Kongreso, ang House of Representatives at ng Senado, ng kabuuan, nanggaling sa iilang tao na pinuno nila ang kulang na bill o proposed general appropriations. Yan ang problema kapag tamad ang tao, no? Hindi alam ang mga nangyayari sa kanyang trabaho at example na nga, yung nangyayari ngayon na mga maling impormasyon ang napupunta pala sa kanya. Tapos puro dakdak pa siya sa harap ng kamera. Ay nako, na dahil sa pagiging tamad niya, sinisisi pa ang mga Duterte patungkol dito. Very weak, super weak. You know, kaya nakakaawa si Presidente. Hindi ba? Natatandaan niyo yung pagsalakay na ginawa sa KOJC? Na armado ang mga tao doon. Nanakit. Tapos sasabihin niya, wala naman daw armadong tao doon. O ibig sabihin, pinidbakan siya ng mali. Yan ang problema eh. Napaniwala siya. Siyempre, hindi mo naman masisisi kasi presidente siya. Alam ka naman siya mismo, manonood at titingnan. Siyempre, siya po ay magre-rely, aasa sa kanyang executive secretary, sa kanyang mga miyembro ng kabinete, sa kanyang staff. Ang problema mukhang mga kalaban yata ito ni Presidente Marcos Jr. Kaya nagkakamali. O tingnan yung trust rating niya, bagsak. Bumabagsak. O yan ang aking masasabi niya. Kawawa naman. Yun nga, attorney, parang kaya pinipilit na sabihin na wala silang nakitang blank items din, dahil napasubo na at kailangan nilang idiin. Dating Pangulong Duterte na nagsisinungaling talaga. Kaya mali yung natatanggap na impormasyon ng Presidente Marcos. Totoo na walang blank items dahil sa enrolled bill na pinirmahan niya. Kasi nga, bago dumating sa kanya, pinunuan nga ng ilang nandyan sa House of Representatives. Kasi yung bicameral committee, kukunti Speaker at chairman ng committee ng appropriations ng House, ang presidente ng Senado at ang chairman ng Senado Appropriations Committee. Yun ang mali doon. Illegal yun. Hindi pwede yun. Kasi ang pagpasa ng batas kailangan nang gagaling sa kabuuan ng House of Representatives at ng Senado. At kung hindi sila nagkakatugma, kailangan ayusin nilang lahat. Hindi pa pwedeng ibibigay lamang nila sa isang maliit na komposisyon na isang komite. Sapagkat yan ay supplanting. Inaagaw mo ang kapangyarihan ng kabuuan ng Kongreso. At the same time, tinatanggalan mo ng karapatan ang mga miyembro ng Kongreso, ng dalawang sangay ng Kongreso, Senado at Kamara de Representante, na busisin, surin, pagdebatihan, ayusin ang hindi magkatugma na version nila. Kaya magiging unconstitutional. Yun ang punto, Mr. President. Binobola ka, niloloko ka ng mga tao. Kumbaga, hinuhulog ka sa bangin. Wala kang kaalam-alam. Totoo yan, attorney. Dahil ito pang sinabi niya, nabanggit na we shut down everything. Pag kung sakali man, napapaboran ng Supreme Court na i-deklarang null and void itong 2025 budget. Hindi niya alam, hindi niya na rin gata yung sinabi mo, attorney, na pwedeng mag-reenact ng budget. Pwedeng gamitin yung budget last year ngayon, habang itong 2025 budget ay pending pa sa Korte. Ibig sabihin, pinaniwala na naman siya ng kanyang mga advisors, mga natanungan niya, na yun ang mangyayari, Mr. President. It will shut down the operation. That cannot be. Hindi po pwedeng ma-shut down yan. Sapagkat automatic yan. Pag yan, hindi mo, pag diniklara mo unconstitutional yan, merong dating budget na yun ang susundin mo. Pangalawa, pinaniniwala siya na destabilization ng ginagawa. Hindi po. In fact, tinutulungan nga kayo eh. Kung wala kayong alam sa pagpuno, tinutulungan kayo ng mga nag-expose upang malaman nyo na yung mga kaalyado nyo dyan sa Kongreso at sa Senado, inilalaglag kayo
nang hindi nyo nalalaman. Yan ang katotohanan, Mr. President. Ang dinidestabilize kayo at ang nag-i-destabilize yung mga kakampi nyo. Correct. Attorney, anong magiging implikasyon niyan kung sakali mang magdesisyon yung Supreme Court? Sinisipa ang mga Duterte, mali naman ang impormasyon pa lang napupunta sa kanya. Grabe. Sobra naman atang kabangagan yan, bongit. At hindi ka nagsusuri sa mga tamang impormasyon o balita na pinapasa sa'yo. Puro take and take ka na lang. Huwag ka nun. Presidente ka. Mag-isip-isip ka rin. Papaboran yung petisyon na inihain sa kanila laban dito nga sa BICAM blank items. O di-declare na unconstitutional yung batas. O sa pag na-declare na unconstitutional, hindi mo nang papatupad yun. Ay papatupad mo yung previous budget. I mean, may pananagutan, Kaya wala pong sinasabi na kulang. Wala, hindi naman kung kulang, di gumamit ng special appropriations. Di ba? Lahat yan, pwede. Pwede lahat yan. pero yung may pananagutan o mananagot ba yung mga pumirma? Kabilang po ba si Pangulong Marcos doon? Ay, kung wala siyang ginagawa, kasi kailangan kasi proba mo. Kasi ang krimen, personal. Personal yan. Kailangan magkaroon ka ng preba na kasabwat ka sa ginawang pagpuno, paglabag sa saligang batas. Ay, kung di mo papatunayan, hindi siya kasama doon. But initially, ang hahanapin mo muna, hindi ba yung article ko, who filled in the blanks, who filled up the blanks? Sino? Sapagkat yun ang dapat na managot. O, pag napatunayan yun, pwede mong i-demanda mo yun. Criminal yun. At po pwedeng ma-impeach? Kung mapapatunayan mo na nga ang presidente ay kasama, kasapakat, kasabwat sa paglabag sa saligang batas. Yan, malinaw po yan, mga kababayan, paliwanag po ni Attorney Sal. Attorney Sal, naglabas din po ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpuna po ng China sa Typhoon missile system ng Estados Unidos na nakadeploy sa ating bansa at ang nakatakdang pagtuturo o pag-training po dyan, pagsasanay sa paggamit nito sa ating mga kasundaluhan, next month po yan. Basahin ko lamang po itong ilang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos kaugnay po dyan na attorney sa reaksyon po ng China. I don't understand their comments on the Typhoon missile system. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. So I don't understand. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory, stop harassing our fishermen, let them have a living, stop ramming our boats, stop water cannoning our people, stop firing lasers at us, and stop your aggressive and coercive behavior, and I'll return the Typhoon missiles. Tigil nila, yung ginagawa nila, ibabalik ko lahat yon. Ano masasabi mo, Attorney? Ano ba yung missile na sinasabi? Ano ba yung missile? Yung drone? Yung ba yun? Yung mga Hindi po. nakuha? Yung ba yun? Di po, Attorney, iba po yung drone ito. Pinapakita natin, Attorney. Kaya daw nitong tamaan kung tatargetin nila yung China at Russia. Malakas po itong impact nito. Ano ba yan? Nasa Saan? atin ba yan? Yes, sir. Nasa loob ba natin yan? Yes, sir. O nasa China? Nasa loob natin ito, sir. Pinadala ito last year, mga April ata, if I'm not Paano mistaken. papasok yan dito? Kung sa China yan? Hindi to sa China, sir. Sa Amerika to galing. Sa Amerika? Yes, sir. Yes, sir. Ang ibig sabihin, dahil dun sa ating EDCA, kaya unang-una may mga base militar. Di ba matagal na nating sinasabi, kaya natin kinukontra yan. Kasi hindi mo nga malaman kung anong mga dinala nilang mga sandata rito, kasama mga nuklear. At alam naman nating lahat, illegal, labag sa saligang batas na mag-impok ka ng mga nuclear weapons dito kasi nga napakamapanganib yan. At yun naman kanyang sinasabi na magkipag-deal. Sus Maria Jose, unang-una, kung magkikipag-deal ka, yung deal mo dapat sa interes ng sambayanan. Magkikipag-deal ka sa mga nuclear weapon. Labag na nga, papasukin mo pa. Pangalawa, kung gusto nating tigilan ang agresyon, tigilan yung ginagawang pambubuli, pananakit, pagbabawa, kung ano ang ginagawa nila, gawin mo yung ginawa ni Presidente Duterte, Mr. President. Nikipagkaibigan siya para walang gulo. Di ba? Nung karaan naman ng Presidente Duterte, wala namang ganyang gulo eh. Kasi nga, magkakaibigan sila eh. Pero hindi niya inurong, hindi niya isinuko yung ating paninindigan na atin yung bahagi ng karagatan na inaangkin ng China. Ang ginawa niya, nag-focus siya dun sa mga ibang aspeto Wise ng move. buhay, trade, sharing of intelligence, cultural exchanges, tungkol pa sa paghihiram ng pera. Marami.
So, kaya dapat yun. Yun ang pagkakaiba ng matalinong presidente sa bangag na presidente. Itong si PRRD naging wais lamang no, na makipagkaibigan sa China para iwasan nga ang lumalalang tensyon sa ating mga fisherman no, at magkaroon ng reliable sources sa mga ito. Pero ang ginagawa ngayon ng bangag, ayan, inaaway pa, kaya nagiging trigger pang China na magkaroon ng away sa pagitan ng bansa. Hay nako, kala mo naman kung may mangyaring giyera, isasalba tayo, yang sibungit. Baka nga sa unang araw pa lang, una na silang umalis pa ibang bansa at tayo maiwan. Anong gawin? Wala, inaaway mo lang inaaway. Talaga, gagalit nga. At saka, attorney, delikado po ito, hindi ho ba? Wala namang pakinabang sa atin ang mga ganitong kagamitan sa ngayon kung talagang nais natin ang kapayapaan na maiiral sa ating bansa at maging sa ating mga kapitbahay na mga bansa, attorney. Tama ka, wala. Katunayan, ako actually, puro pananakot lang ng para-parehong bansa yan. Kahit sila, hindi sila mag-uumpisa ng nuclear war. Kasi lahat tayo, lalaho dito sa planeta. Mabuting-mabuti kung itong si Elon Musk, Yes, sir. patuloy na yung kanyang rocket ship papuntang Mars, di ba? Meron siyang plano na. Marami na siyang dadalhin sa Mars. Sana kung lumipat na tayo sa Mars, kahit mag-gera sila rito sa planetang lupa, nakaligtas tayo. Talakay may formal na pag-iendorso po ng PDP Laban bilang bahagi po ng Duterte senatorial lineup para sa darating na halalan. Si Pastor Apollo C. Quiboloy ginawa ang anunsyo sa pagtitipon-tipon ng PDP Laban sa Davao City. Nagpaabot naman ng mensahe si Pastor Apollo C. Quiboloy sa pamamagitan ni Attorney Israelito Torion upang ipahayag ang opisyal na pasasalamat mula sa butihing leader sa PDP Laban sa ipinakitang tiwala at suporta sa kanyang kandidatura. Ano bang masasabi mo, Attorney? At gaano kalaki yung impact nito sa kandidatura ni Pastor Apollo C. Quiboloy na siya maging bahagi na ng PDP Laban? Sa totoo lang, hindi kailangan ng endorsement ni Presidente Duterte kay Pastor. Kasi si Pastor Quiboloy, kakambal, nakakabit na yan sa Pangulong Duterte. Mulat sa poll. Ilang taon na bang magkasama yan, magkaibigang matalik? 34 years na, 40 years ago. Gal na. Kaya hindi na kailangan, alam na kahit na hindi in-endorse ni Presidente yan, alam nila na si Presidente Duterte kay Pastor Quiboloy. Nakatatak na nga Kasama, kaya kita mo Kaya pinag-initan Yan ang dahilan kung bakit siya pinag-initan ng gobyerno. Dahil correct. masyadong malapit kay Presidente Duterte. Tinutulungan niya si Presidente Duterte sa ginagawa nitong pagpapahayag ng mga kamalian, mga irregularidad, mga ilegalidad, mga paglapastangan sa saligang batas. Kaya kahit na walang endorsement yan, alam ng taong bayan na si Pastor ay gustong maging senador ni Presidente Duterte at ng taong bayan. Opo, at ang kaibahan po kay Pastor Apollo C. Quiboloy, isa siyang kandidato na hindi na kinakailangan ng Exhibit A dahil meron na po siyang maipapakita para sa ating mga kababayan kung ano po yung ginawa niya dito po sa Kingdom of Jesus Christ o sa KOJC. Ganon din po ang gagawin niya sa buong Pilipinas, Attorney. Yes, Pastor Quiboloy is the walking testament of his worth. Siya ang lumalakad na testamento sa kanyang kahalagahan. Yan ang kitang-kita. Imagine mo, Attorney, ang daming property ang KOJC, pero ni isa man ay walang pinangalan kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ganon din ang gagawin ni Pastor. Kahit nga yung sahod niya, ipamimigay niya sa lahat ng mga mahihirap na kababayan natin. Kaya sa tingin ko talagang lalabas sa lalabas sa bakura para pumasok sa Senado. Yan. Buti nilinaw mo, Attorney. Lalabas tayo para suportahan ikampanya si Pastor Quiboloy. Oo. Ayan. Okay. At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat, kababayan. Ingat and God bless.